16 na itlog ng kobra ang nakuha ko at inuwi ko ito sa bahay. Dahil marahil sa pagkakabulabog, laking gulat ko nang halos sabay-sabay silang magpisaan. Isang banayad na araw po sa inyong lahat mga ka-EXO. Kahapon nga ng hapon may tumawag sa akin si Sir Ryan. Sabi niya may nakita raw siyang sariwang pinagbalatan ng ahas malapit sa kanilang lugar. Dahil malapit lang ito sa bahay namin, agad ko itong pinuntahan. Pagdating ko roon, napag-alaman kong balat pala ito ng isang Philippine Cobra. Sariwang-sariwa pang pinagbalatan, kaya nakiusap si Sir Ryan kung maaari ko raw hanapin ang ahas. Kahit may iba pa akong lakad, agad ko itong inuna dahil nag-alala rin ako sa kaligtasan ng kanilang pamilya, lalo na't na maraming batang naglalaro sa lugar. Habang maingat kong sinusuri ang paligid, laking gulat ko nang bumungad sa akin ang napakaraming itlog ng kobra. At hindi lang yun, habang tinitingnan ko mga ito, may isa na palang nagsimulang mapisa. Doon ko napagtanto na mukhang ngayong araw talaga ang kanilang pagpisa at nagkataon pang eksaktong araw din ang pagtawag sa akin ni Sir Ryan. Kaya dahan-dahan kong hinukay at sinuri ang paligid dahil posible ring nasa malapit ang ina ng mga kobra. Mahirap na, kaya doble pag-iingat ang ginawa ko. Kahit ang mga bagong pisa pa lang, kapansin-pansin na agad ang pagiging alerto nila. Buti na lang at naagapan namin ito dahil ayon sa mga residente, dito mismo madalas maglaro ang mga bata. Kung mapapansin ninyo mga ka-EXO, kahit bagong pisa pa lang ang mga kobrang ito, hindi ko talaga sila hinawakan. Mahirap na mga ka-EXO, napakadelikado pa rin nila kahit napakaliit pa. Sana magsilbi itong paalala sa ating lahat na wag basta lalapit o hahawak sa mga ligaw na ahas kapag nakakita ng ganitong sitwasyon. Lalo na sa mga batang nanonood sa akin, wag na wag ninyo po kung gagayahin. Ang pinakamabuting gawin ay ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad o sa mga taong may sapat na kaalaman, pagsasanay at tamang kagamitan upang ligtas na marespondihan ang sitwasyon. Kung mapapansin ninyo mga ka-EXO, parang pabor talaga sa mga ahas ang lugar na ito dahil tahimik, tago at ligtas para sa kanila. Posible rin na may sapat na mapagkukunan sila ng pagkain kaya nagawa nilang manatili at mangitlog dito. Maingat ko na ngang inipon ang mga itlog at sakto naman may ilan nang nagsimulang mapisa. Kung mapapansin ninyo mga ka-EXO, itong bagong pisang hatchling cobra ay agad nang kumikilos at parang naghahanap ng matatakbuhan. Pansinin nyo rin mga ka-EXO, handa na rin nila ipagtanggol ang kanilang sarili kapag nakakaramdam sila ng panganib. Niligay ko na nga sa sako mga ka-EXO ang mga napisang hatchling cobra. Sa totoo lang, plano ko na talagang umalis dahil may lakad pa ako, pero nakiusap si Sir Ryan kung maaari raw kahit sandali pa ay tingnan ko kung saan posibleng nagtatago ang ina ng mga cobra. Sa paghahanap ko mga ka-EXO, may nakita akong posibleng lungga at agad ko itong sinuri ng maingat. Naisipan ko ngang pausukan, halos 30 minuto pero wala naman akong nakitang lumabas, kaya nagbili na lang ako kay Sir Ryan na kung sakaling may makita siya kahit anong oras pa ay tawagan niya agad ako. Inuwi ko nga sa bahay ang mga itlog at mga napisang hatchling cobra. Inilagay ko muna sila sa isang storage bin at dito na ako nagulat nang bumungad sa akin ang halos lahat ng itlog ay napisa na. Grabe mga ka-EXO, 16 na hatchling cobra ang nakita ko at doon ko naisip kung gaano kabilis ang pangyayari sa araw na iyon. Kaya napakahalaga ng pakikiisa ng bawat isa para agad na maaksyonan ang ganitong sitwasyon upang ligtas na ma-rescue at mailipat ang mga hayop sa tamang lugar para sa kaligtasan ng tao at wildlife. Ayos!